nasaksihan ng pulisya, maaari nilang arestuhin ang sino mang nasa akto o nagtatangkang magbenta o bumili ng boto. Ayon yan sa resolusyon na inilabas ng COMELEC. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 70 milyong balota sa loob ng 1 linggo ang naimprenta na. Mabilis man ayon sa COMELEC, hindi naman nakakasabay ang verification ng balota o yung pagsusuri kung good ballot o depektibo ang naimprenta. Kaya kukuha ang COMELEC na hindi bababa sa 250 na dagdag sa kasalukuyan nitong 800 verifier ng balota. Manumano yung pag-verify as of nung Sabado sa 500 na makina na dapat ay gagamitin natin para sa machine verification, 250 pa lang ang aming nagagamit. So yung 250 plano na natin gamitin mula ngayong araw onwards. Kailangan din ng COMELEC ng mas malaking lugar para sa verification. Tiningnan na po namin yung isang malaking espasyo ng National Irrigation Administration. Sa tabi lamang po yan ng National Printing Office. O kaya naman kanina pinatingnan din natin ang Amoranto. Nabawasan naman ang 7 commissioners ng COMELEC dahil sa pagreretiro ni dating Commissioner Socorro Inting at Marlon Casquejo. Panawagan ni COMELEC Chairman Garcia sa Pangulo na siyang pipili ng kapalit ng dalawa, ikonsiderang kumuha mula sa hanay ng mga naninilbihan na sa COMELEC. Pwede rin daw magtalaga ang Pangulo matapos mag-adjourn ang Kongreso sa February 8. By next week, walang session na ang Kongreso, and kung magtatalaga ang Pangulo beginning next week, beginning Monday, ay ang tawag dyan ay ad interim appointment, and therefore, pwedeng makapaglingkod kaagad and valid until mag-resume muli ang Kongreso. Ang Kongreso po natin ay magre-resume sa June 2 hanggang June 9. Kapag nakapagtalaga na ng 2 bagong commissioner, 5 sa 7 commissioners ng COMELEC ay appointee ni Marcos. Ang ginagarantiya ko naman sa inyo, kahit naman, for example, tayo ay natalaga ng present administration, siguro naman napapatunayan natin yung impartiality natin. Naglabas naman ang resolusyon ng COMELEC kaugnay sa pagpapalawak ng kapangyarihan ng kanilang Committee on Kontrabigay na siyang magbabantay sa vote buying at vote selling sa eleksyon. Ilang ahensya ang tutulong para sa trabahong ito. Nakasaad din sa resolusyon na maaari ang pag-aresto ng walang warrant kung nasaksihan mismo ng isang law enforcement officer ang vote buying o selling o kahit tangkang gawin ito. Dadalhin ang inaresto ng walang warrant sa pinakamalapit na police station o kulungan. Ang pera, iba pang goods of value, sample ballot, campaign materials at iba pang ginamit sa vote buying o selling ay agad na isa sa ilalim sa custody ng officer na nagsagawa ng pag-aresto. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.